sa'yo ng Panginoon, kailanman hindi mo pwedeng bitiwan yan. Ang bibitiwan mo lang yan pag ikaw ginawa ng Diyos. May time na ito po yung ginawa ng Panginoon sa kay Pastor Ramir, yung kapaguran niya, yung paglilingkod niya sa Diyos. Sabi nga ni Pastor Pagaduan sa akin, yung sa Ilocos, sabi sa akin, Pastor, appointed na si Pastor. Tapos na yung tapos na yung ginawa niya sa mundong ito. Hindi natin alam, baka ikaw naman susunod, sabi sa akin kanina. At may time na ma-realize sa atin na yung mga Kristyano ngayon, hindi mo alam kung kailan ka kukunin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kanina, ang kailangan dito, kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos, sumunod ka lang. Never give up. Huwag kang mag-give up. Ano man na nakikita mong masama o anong kabutihan man, whatever ano man nakikita mo sa palibot mo, kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos, go lang. Si Pastor Ramir, kahit po siya sa inyo nakakarating, pares ko rin yan, kahit sa inyo nakakarating na mag-mission. Pero hindi po siya nag-give up. Hindi po siya sabing ayoko na. Kaming pamilya, ganun din, kaming mag-asawa, ikot po namin ang mga Pilipinas, may ikot namin ang Pilipinas, kunti na lang. Hindi po kami sabing ayoko na, sa sobrang kahirapan. Pero bagos, nagpatuloy sa gawain ng Diyos. Ang pangako ng Panginoon, yung lahat ng nabibigatan, lumapit sa Kanya. Alam ko si Pastor Min, nabigatan na eh. Sobrang bigat na, hindi yung bigat na nararamdaman niya. At yun, sinurinder yung buhay niya sa Panginoon. Pares ko din po yan, takot din ako sa karayom. Takot din ako magpa-check up. Kahit may nararamdaman ako, ayaw magpa-check up eh. Si Pastor Ramir, ganun din po yan eh. Halos ayaw niya. Pero bagos, ano sabi ng Panginoon, kung appoint na, kung hanggang doon na lang buhay mo, wala ka nang magagawa. Kailangan po tayong maging, sabi ko nga kanina, medyo sipag-sipag ang pa sa ministry. Kumbaga ito, pinakita lang sa atin ni Pastor Ramir yung ginawa niya dito sa mundo na naging lingkod ng Panginoon. Siya na pinapakita sa atin na siya ay naging tapat. Yung ginawa niya, ang dapat maalala natin, ito yung ginawa ni Pastor Ramir. Alam po, masakit, ako nga, sabi ko po sa inyo kaninang umaga, masakit sa kalooban ko, halos napatuloy yung luha ko. 4 na taon na kami nagsama ni Pastor Ramir. Magkakilala, magkaibigan. Halos kada patawag ng meeting ko sa Albay, hindi pwede po yan, hindi wala. Hindi pwedeng wala yan. Nandun parati yan. Kaya nakita ko yung desire sa ministry, nagkakatuwang kami sa ministry. Wala akong nagpapalakas sa bawat isa. Sabi ko nga po sa inyo, walang imposible sa Panginoon. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos, alam ko rito, may rami ditong tinawag ang Panginoon. Lahat dito, tinawag tayo ng Diyos. Ang tanong dyan, ready ka na ba na umarap sa Diyos? Time na ikaw mismo humarap sa Panginoon, ano ba? Nakaready ka na ba? Tulad din Pastor Ramir. Nakita ko sa kanya, ready siya. Wala siyang bakas sa kanyang mukha na panlulumo, pangihina. Bagos sa kanya ay talagang nakaredy ang buhay niya. Kaya nga sabi ko, Pastor Ramir, madayan ka, pinag-usapan natin yung kamatayan, ikaw na sa amin. Kaya masarap po sa ministry. Masarap sa ministry pag ikaw nagpatuloy ko sa gawain. Makikita mo ang kaligayahan bilang isang mananampalataya. Sabi ko nga po sa inyo, walang ibang tagapagligtas sa Panginoon lang. Kung totoong tinanggap ng Panginoon Hesus, hindi kailanman ikaw ay mababagabag ang isip mo, yung puso mo. Bakit? Nasa Panginoon ka. Hindi natin alam, baka mamaya mamatay tayo. Paglabas natin, hindi alam kung saan totoo yung anong mangyayari sa atin. Kaya, be prepared tayo. Sabi sa John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan ng buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung ginawa ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya po yung parang tao ay makumport ng salita ng Diyos, makumport ng Panginoon.
Ang kailangan, ang tao kuminsan walang kakontentuhan sa buhay. Bakit walang kakontentuhan sa buhay? Maraming hinahanap, lalo nang hindi pa nakilala sa Panginoon, marami siyang hinahanap. At nandyan lang ang salita ng Diyos, pero ayaw niya makinig ng salita ng Diyos. Pero sabi ko nga po, mas masarap po makinig at unawain ang pag-ibig ng Diyos. At in case na ikaw ibawian ng buhay, alam mo kung saan tutungo ang kaluluwa mo. At sa kwampong ito, sa gabing ito, hindi po aksidente kung nandito tayong lahat. At ito ay nakikiramay tayo sa kagawin ng pamilya ni Pastor Ramir. Pero bagos, anong ang kuha natin ito? Encouragement, magpatuloy sila sa gawain. Encouragement na hindi sila manghina, bagos sila lalong lumakas, at yung panawagan sila sa kanila ng Panginoon, magpatuloy. Sabi ko nga po kanina, walang retirement na yung, oy, tama na, tapos na ako, graduate na ako dyan. Bababa na ako sa ministry. Hindi po. Kahit po yung asawa si ma'am, patuloy lang ma'am, patuloy ka lang sa gawain. Hindi ka mag-iba, bagus magpatuloy ka at makikita mo yung tinatawag na appointed ng Panginoon sa iyo din. Kaya hindi natin alam kung anong purpose ng Diyos. Ang kailangan lang natin dito, magkaisa, ipanalangin natin yung pamilya. Kaya sabi ko nga, yung lahat ng nabibigatan, lumapit sa Panginoon. Ito na, nabigatan si Pastor, lumapit sa Diyos siya. Alam ko na, masaya po yung usapan namin noon pa nung Lunes. Hindi ko alam kung anong mangyayari nga. Ba't ngayon nangyari? Masarap sa usapan namin yung fellowship namin, biglang nawala. Sa auto lang po, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung kanina pa. Sabi ko, naglalaro ang utak ko na nalulumo, na namimiss mo siya, yung biro namin, bilang magkapatid. Ito po tinuring kong kapatid na panganay. Hanggang doon na lang buhay niya, wala akong magagawa. Wala tayong magagawa. Masakit sa dibdib ko na siya po ang linagay ko rito nung municipal coordinator ng region ng Kamsur na biglang nawawala. Tapos nalaman ng mga nasa ibang lugar na ito nawala na. Nangkondem po kami, halos lahat nang hina rin. Pero bagos, sabi ko nga, huwag tayong panghinaan loob. Mayroon pa yung ipapalit dyan. Si Pastor Ramir, may nga na yan, mayroon ipapalit ng Panginoon. Yung gawain na pinagalob sa kanya, mayroon ipapalit pa yan. Kaya, hindi natin po alam yung mga kabataan dito, malay mo Pastor, yung naghahanap ko ng kasama mo, mayroon ipapalit sa iyo. Mayroon kasama ka dyan. Hindi natin alam kung anong purpose ng Diyos sa bawat isa. Kaya ang kuha ko lang po sa inyo, magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong panghinaan loob at bagos magpalakasan sa bawat isa. Ipanalangin natin yung pamilya. At yun na po, hindi ko masyadong tatagal dahil alam ko medyo lahat tayo po dito at mayroon pa tayong testimony. Kaya maiksi lang po ang kinuha ko sa inyo dahil hindi ako nag-prepare, hindi wala akong prepared dahil nabiglaan lang. At ipanalangin po natin yung pamilya at lalo na yung mga anak, tapos yung asawa ni Pastor Ramir, para ipag-pray natin sila. Tayo lahat po. Ma'am? Tawagin natin yung mga anak. Tapos yung si ma'am dito sa unahan. Tapos yung mga pastor, ipag-pray natin. Dito po tayo yung mga pastor para iliyak sa atin siya. Dito po tayo. Pangunahan tayo nito sa Rusto. Sa gabi pong ito ay sama-sama po tayo na dumalangin sa ating Panginoon Diyos dahil po sa mga bagay na nangyari, lalong-lalo na po sa pamilya. Alam po natin na
isang naranasan na rin ng iba. Ito ay isang karanasan na mabigat bilang tao. Pero may Diyos naman ang mga hatid sa atin. Kaya po sa oras po ito, ang ating panalangin ay kaaliwan sa buong pamilya. Tayo po ay mananalangin. Pwede po natin ang ating mga kamay, kanyang ating mga kamay sa pamilya ni Pastor Amir. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabi ito, Panginoon, narito po kami at patuloy po namin kinikilala ang iyong walang hanggang plano sa lahat ng mga tao. Sa pamilyang ito, Panginoon, nakakaranas ng kapighatian dahil po sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po kami nagbabago. Patuloy po kami naniniwala na ikaw ay Diyos na mabuti. Naniniwala kami, Panginoon, na mayroon kang mas mahigit na plano para sa mga pamilyang ito, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, dalahin ko po, patuloy pong ibaba mo po ang kaaliwan mula sa iyong langit, sa buong pamilya, mula sa asawa, sa mga anak, Panginoon. Patuloy pong i-bless sila, Panginoon. At ang kalungkutan ay mapalitan ng kagalakan at ng dakilang pag-asa sa kamay ng isang makapangyarihang Diyos. Ang kawalang ito, Panginoon, ay hindi totoong kawalan. Ito ay isa lamang pangbitag, Panginoon, o isang pagsubok. Ito ay hindi tunay na kawalan, kundi isang tunay na pag-asa ng pamilya, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na totoo. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Sa gitna ng kalungkutan, ikaw pa rin ang kagalakan ng lahat. Kaya kaming lahat na nanalangin na punoy na po ng kaaliwan ang sangpahayang ito, Panginoon. At hindi maging mahaba ang kanilang balanasing kalungkutan. At mapalitan ng mga magandang bagay sa kanilang kapaligiran kasama ng naming magkakapatid. Dakilang Diyos, ang salita mo ang patuloy na umaliw sa kanila. At ang iyong kapangyarihan ang pumulo sa kanilang mga kapulatan, sa mga nawala sa kanila. Dakilang Diyos, sa po namin pinagtitiwala ang pamilya ni Pastor Amir. Yakapin mo sila, Panginoon. Aliwin mo sila, Panginoon. Bago po silang iiwan. Patuloy ka po magbuhos ng kagalakan at kabutihan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat patuloy ka pong gagawa at gagawa para sa amin. Sa'yo po namin tinataas ang lahat ng ito. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa'yo po ang kapurihan, ang karangalan, ang kalwalhatian, ang kapangyarihan, at ang paghahari magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.